Formal nang naghain ng kandidatura sa pagkapangulo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Pinalitan ng alkalde ang kandidatura ng umatras na kandidato ng PDP laban na si Martin Dino. Samantala, inamin naman ng alkalde na sila ang nagkomisyon ng pinakahuling SWS Presidential Survey upang malaman kung siya ay may posibilidad na manalo sa halalan. Narito ang ulat. Nang ibabaw ang kulay pula sa labas ng punong tanggapan ng COMELEC sa Intramuros, Maynila. Hanggang sa Plaza Roma at sa harap ng Manila Cathedral, nagkalat ang mga taga-suporta ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Formal na kasing inihain ng alkalde ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa ilalim ng PDP laban 2 araw bago ang December 10 deadline ng COMELEC para sa substitution. Kasabay na rin ito ang personal niyang pagsagot sa poll body sakaling may mga dapat linawin sa kanyang COC. Noon, I was complaining about the decision of the SED, yung kay Crispo. But at this time, water had passed under the bridge. It has come to pass that I really did file my certificate. So any reason would be a good reason at this time. Matapos makapaghain ng kandidatura, muling inihayag ni Duterte ang kanyang katapatan sa kanyang Vice Presidential bet na si Senador Alan Peter Cayetano. Ito ay sa kabila ng mga umuusbong ng mga taga-suporta na nagnanais ng Duterte-Marcos tandem. I cannot in conscience be oscillating about the Vice Presidential. Talagang si Cayetano ang and Bongbong was not considered by me because of the mixed signal. Ito naman ang sagot ng alkalde sa mga nanghihikayat sa kanyang tumakbo sa ilalim ng ibang partido. So it would be good if they would just file their membership or an alliance or whatever with PDP because I have a party. Sinagot din ng alkalde ang isyong luto umano ang lumabas na resulta ng SWS Presidential Survey kamakailan kung saan nanguna siya. Siyempre mag-komisyon kami para malaman namin kung manalo kami talo. Samantala, bumuelta na rin si Duterte sa inilabas na record ng Amnesty International kaugnay sa kanyang mga human rights violation. That started as a political gimmick of Congressman Migrales. Kung naman akong 700 na pinatay ko, nagkulang ako sila sa 20. Ilan po talaga sa 1,700. Sa huli, iginit ni Duterte na hindi siya maapektuhan sakaling hindi pahintulutan ng COMELEC ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Disqualified, it has to be illegal. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ria Fernandez.